Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Lunes. Eleksyon po ngayon dito sa Pilipinas para sa barangay at sa sangguniang kabataan. Bumoto po tayo lahat kung tayo po ay rehistrado. At kung hindi pa tayo rehistrado, too late na. Next time, mag-register na po tayo. Pag-usapan po natin ngayon ang pag-abstain ng Pilipinas sa United Nations resolution tungkol sa ceasefire o truce sa pagitan ng Israel at Hamas. Marami pong nagulat doon sa pag-abstain ng Pilipinas. In fact, kasama na ako doon. Nung malaman kong nag-abstain, nagtanong agad ako, anong dahilan? Pero ang pagkakaiba ko po doon sa iba, ako nagtanong, bakit? May dahilan yan eh. Yung iba diretso agad nag-jumps into conclusion. Kinondemn agad ang abstention ng Pilipinas. Ako kasi bago ako mag-condemn, kailangan ko munang alamin. Mahirap po nagko-condemn ka na hindi mo alam ang dahilan. Eh marami po tayong mga kapatid na ganyan sa Pilipinas. Banat agad, condemn agad. Kahit hindi sa hindi sa kahit sa ordinaryong relasyon lang. May nalamang pangyayari, banat agad, hindi naman inaalam mo na ano nangyari. Ito, nagulat ako kasi sabi ko, ano naman na dapat ikontra ng Pilipinas dito? Truce ka ito, ceasefire. Magkaroon muna ng pansamantalang kapayapaan o tigilan ng putukan dahil marami ng sibilyang nadadamay, lalo na sa Palestinians, na mga bata, mga walang kasalanan, hindi naman kasama sa giyera, dapat ay namamatay at pinutulan pa ng kuryente, ng internet. Sabi ko, ako mismo, hindi ko gusto yon. Parang sabi ko, kailangan nating tigilan muna ito. So, nung nag-abstain ng Pilipinas, medyo nagulat ako. Parang sabi ko, ano kaya ito? May dahilan to. So, hintayin ko munang alamin ng dahilan. Sana ganun din kayo. Sapagkat ako'y nalulungkot, marami akong kaibigan. Ibang-iba. May mga profesor, may mga scientista, may mga konsehal, may mga, mga vloggers na, sabagay, alam mo naman matagal na katitong mga kontra sa gobyerno. O matagal, o iba, miyembro ng gobyerno, matagal silang nasa oposisyon. Ibig sabihin niyan, they really want to see this government in a bad light. So every time there is something like that, they will jump into conclusion. Ako kasi, kung mali-mali, kung tama-tama. Pero bago ko malaman na mali o tama, I would first ask, I would first inquire why. And then as it turned out, the resolution that was supported by Jordan called for a ceasefire. And the Philippines has been agreeing to that. Matagal nang nagsasabi ang Pilipinas na magkaroon ng tigil putukan. Dapat ang United Nations kumikilos para magkaroon ng humanitarian aid, suportado ng pamahalaan ang pagbukas ng linya o daluyan ng mga tulong para sa mga Palestinians na natrap sa giyera sa Gaza. Pero nagkaroon kasi ng amendment na inoffer ang Canada. Ang amendment kasi inoffer ng Canada ay uh, ikundina din ang ginawa ng Hamas noong October 7. It is a factual statement. In fact, it's not to condemn per se, but to sort of mention factually the fact that October 7 was an happened yung pagpasok ng mga Hamas sa Israel na kung saan pinatay naman ang mga walang kasalanan ng sibilyan. It was a massacre. It was a terrorist attack. At suportado ng Pilipinas yan. Unfortunately, it was only supported by 88 members. Kailangan naman sa United Nations ang resolution para maipasa sa General Assembly, kailangan na 2/3 majority. So 96 dapat. 96. And 88, while a majority of the members was not enough. And so it did not pass through. Kasi ayaw nga ng ibang bansa na kondenahin ang Hamas. Yun lang ang kasimple. Gusto nila magkaroon lang ng truce, pero tahimik sa pagkondena sa Hamas. Ang Pilipinas kasama doon sa mga nag-push na ikondena ang October 7 event, lalo na't may 4 na Pilipinong namatay. Yun ang pinanghawakan ng Pilipinas. May 4 na Pilipinong namatay, so dapat kondenahin. Isama sa resolusyon. Manawagan ng pagtigil ng putukan, manawagan ng humanitarian aid, pero kailangan kondenahin ang ginawa ng Hamas.
which unfortunately, while supported by 88, fell because it did not muster the enough two-thirds vote. So in the end, the Philippines decided to abstain because while it supports the call for the truce, it also supported the amendment, which failed. So naturally, the Philippines decided that's to abstain. Did not oppose this resolution, but abstained because of that. So nung malaman ko yon, sabi ko, tama nga naman. Sabi ko, dapat banggitin doon sa resolusyon ang ginawa ng Hamas. Na objective naman. Ba't yun ay hindi ilalagay doon? Ang gusto bang sabihin, kalimutan muna yung mga nangyayari yun. May nangyayaring giyera. Bakit nagkaroon ng giyera? Huwag nang balikan yung mga matagal nang nangyayari noon pa. Alam natin na nangyari yan. Pero ano ba nag-trigger? Ang nag-trigger niyan, October 7. Hindi ba dapat ilalagay yan ang premise sa resolusyon? Siyempre dahil ang mga nag-push ng motion, mga Arab countries, ayaw nila, inupose nila yan, kaya hindi nagkaroon ng majority. Ganun pa man, may mga nagtatanong, bakit hindi lang kasi bumoto ang Pilipinas? Para sumama na rin. O sige, kahit hindi kasama yung pagkondena sa October 7 event, di bumoto pa rin tayo kasi it's panawagan para magkaroon ng humanitarian aid. But you have to understand na ang pinagbobotohan dito, yung resolution mismo. Hindi yung fact na kailangan magkaroon ng humanitarian aid, magkaroon ng ceasefire. Kasi matagal lang sinusuporta ng Pilipinas yan on their own. On our own, we have supported that in many statements we have said. But we have also condemned Hamas. And we are not condemning the Palestinian people. We are just condemning Hamas. Which unfortunately, many countries decided to ignore in that resolution that passed. And the Philippines, 4 Filipinos died. That's 4 Filipinos more than the too many. Sabi nyo, 4 lang naman yan. Yung mga Palestinians ka, libu-libong namamatay. Pero hindi dapat natin kinikilo ang pagpatay ng ang kamatayan ng mga tao. So ako personally, now na naliwanagan ako, I now support the abstention. Kasi in principle yan eh. Pag nag-abstain ka, di mo naman in-oppose yung resolution. Ayaw mo lang kasi meron ka lang reservation. Yun ang ibig sabihin ng abstention. You are abstaining not because you oppose it. Kasi kung oppose din, nag-oppose na sana tayo. Sumama na lang tayo doon sa 14 na nag-oppose ng resolution. But no, we just decided we are supporting except that we wanted to have more. But it's not there. So why can we vote? Pato tayo boboto hindi nga kumpleto yung resolusyon. Dahil yung resolusyon na may amendment sana na gusto nating isama ay hindi na isama yung amendment. Hindi nakalusot. So yun yung logical. So sa tingin ko, ako personally, I do believe that there has to have a ceasefire, there has to be a humanitarian aid, and we support that. But at the same time, there has to also be a condemnation of what Hamas did. Of course, we also have to condemn Israel. I would even go to the extent na i-condemn ang Israel doon. You know, Israel has a right to defend itself, but in proportion to what is human. You know? Pero yun yung point na kailangan nating isipin eh. Napaka-nuance ng mga ganitong statement. Hindi pwedeng sa una pa lang ibigla ka nang magre-react na ay hindi kasalanan to na naman ni BBM, kasalanan grabe itong gobyerno to, diktadura talaga. May mga nababasa kong ganyan na sa Twitter, sa social media na kasi nga kakampi nila, ganyan-ganyan. 'Di ba? Ito ay matagal ng diktador, 'di ba? Mga nagpumapatay ng kapwa-tao, 'di ba? So dapat ano na mahita mo dapat kaya ayaw nila ng resolution na ceasefire. Yun kaagad ang ginamp, nakalulungkot kasi may mga taong may mga pinag-aralan. Alam mo na mga dapat sana ay manghalalang opisyal lang iba diyan. Makikita mo, sabi ko, parang, Diyos ko, ano ba naman ito? Hindi ba naman pwede isuspinde nyo muna yung pagsasalita nyo? Tapos, pag nagkamali ko, di mo kayo nag-apologize. Di ba? Parang ganun, parang parang, kung talagang, basihan mo na ilalabas ka ng statement, medyo pang-aalaman dahilan kung bakit nag-abstain ng Pilipinas. Ngayon, andyan, na lumabas tayo, di go. Batikusin nyo kung kailangan.
Pero hintayin nyo muna ang dahilan. Kasi doon natin nalalaman kung ano yung dahilan. Saka natin malalaman bakit ang abstain. Ako personally, I think the abstention is supported and warranted, and I think I am supporting the abstention because I would like personally Hamas to be condemned for its atrocious act on October 7. Okay? But it doesn't mean na hindi ko gusto ng truce, hindi ko gusto ng ceasefire, hindi ko gusto ng humanitarian aid. Kailangan na andun ang kailangan mabalanse yung resolusyon para masuportahan ko. Hindi pwede yung one-sided. Di ba? Dapat objective ang resolusyon. It's a fact. Ang October, ang nagsimula lahat ng gulong ito, itong particular na gulong ito, ang nag-trigger nito ay yung October 7 event na ginawa ng Hamas na kung saan libo-libong Israeli din inosente kasama ng 4 na Pilipino ang namatay na wala namang ginawa kundi magtrabaho lang sa Israel. Diba? Bakit ayaw isama sa resolution yun? Sabihin lang na noong October 7 nagkaroon ganito at dapat yun ay kunikundi na. Anong masama kung i-premise ang ceasefire sa ganun? Para sa akin kasi importante yung buhay ng tao na sila ay walang ginagawang kasalanan, dadamay sila sa ginawa ng Hamas. It's important for me to be included in the resolution. We could not whitewash that. At the same time, we could not also whitewash the excessive death that is happening right now in the West, in the Gaza Strip. We have to also include that in the resolution. For me, that's non-negotiable. We should always state the premise. And the premise is that we have a violence that was created by this event. But at the same time, there are also these disproportional actions by Israel. But now we have to call a ceasefire. Nagtatawag tayo ng ceasefire, hindi natin alam kung bakit nagkaroon ng ganyang giyera, ang ugat, di ba? So yun lang po. Sana po maging aral sa atin lahat ito, pakiusap lang bago bubukan ng mga bibig, bago pindutin ng mga keyboard. Binigyan naman tayo ng utak, binigyan tayo ng isip, kaya nga tayo pinag-aral, di ba, ginastusan tayo ng ating mga magulang at yung mga nag-aral sa UP, ginastusan tayo ng taxpayers. Pera ng mamamayan, gamitin naman natin paminsan-minsan, libre naman yan. Huwag tayo agad doon sa puso agad. Di ba? Dahil minsan, nadadala tayo ng galit natin, mas malimit tayo magkamali sa mga ganun kesa sa maging tama. At hindi porket ikaw ay nag-abstain, hindi mo na gusto magkaroon ng kapayapaan. Sa akin, ako malinaw sa akin, sino ba naman ang hindi gusto ang ceasefire? Hindi ang gusto ang kapayapaan. But you have to look what is being voted on is the resolution. The resolution comes within a context. There was an amendment that would like to condemn the October 7 event. It was not approved. So while we wanted a resolution to be passed with that, hindi siya nasama. Kung prinsipyado kang tao, di mag-abstain ka na lang dun sa resolution. Dahil merong hindi na isama na gusto mo isama. That's rational. Abstention is a right. O siya, sige na. Sana nakapagturo ko yung kaisipan, napos ko yung puso at nakapagbabago ng mga panahon sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng alasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? Araw po ngayon ng butuhan, sangguniang kabataan, at saka sa barangay elections. Yung po mga nasa Pilipinas, kayo po'y bumoto na sapagkat ito po ay inyong karapatan, ating karapatan. Doon sa mga sa abroad, ang alam ko po wala talagang overseas voting pag barangay. So, ganun talaga. Pero sana sabihan yung mga kamag-anak ng iwan sa Pilipinas bumoto. Para po sa atin, ito lahat. Para mga tamang opisyal. Sige. Kita-kita na lang po tayo sa Miyerkules. Mahaba-haba ang bakasyon ngayon. Okay? Pahinga. Okay? Lagi ko sinasabi, UP naming mahal. Animo Lasal. Take care po. Lagi po tayong mag-iingat. Bye. For now, see you Wednesday.